Yo mga kababayan, ang topic natin ngayon mga kababayan yung VRIV 18 na bawasan na po ng 4 mga kababayan. Yung nanindigan, ngayon po hindi na sila nanindigan. Ang panindigan nila ay pang-personal na po mga kababayan at hindi na sa taong bayan. Kawawa naman taong bayan, natalikuran na. Mukhang naglaho na ang pinaglalaban mga kababayan. Okay, pakinggan natin dito mga kababayan yung sinasabi dito ng VRIV 18 mga kababayan na ayong 4 na bumaliktad mga kababayan. Nire-recant nila mga kababayan yung kanilang affidavit. Pakinggan po natin itong balita na ito. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na nagkatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant mo, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Okay. Sabi niya na pag-isip-isipan na namin, kaya nagre-recant sila na binabawi na nila ang kanilang affidavit. Nagugulumihanan kayo. Bakit? May offer ba? Di ba? May offer ba? Kasi ayon pa lang sa pananalita nyo, kakaiba. No, kakaiba na ito. So, hindi niyo na po ipinaglalaban ang taong bayan. Okay? Tuloy natin to mga kababayan. Sila nagpakita ng mukha sa camera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tig-iisang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung unang salaysay na nagatid namin. At hindi po totoo yung ibang sinabi namin. Maliwanag mga kababayan. Sinasabi niya, sabihin na lang natin na may nadagdag mga kababayan. Pero hindi po totoo yung ibang sinabi namin. Period. So, alam na natin mga kababayan na talagang may mga totoo. Meron silang halimbawa lang dinadagdag kasi based na dun sa sinasabi niya, mayroong ibang hindi totoo mga kababayan, no? Okay? So anong masasabi natin dito mga kababayan? Hindi na bago sa atin ito mga kababayan, no? Dahil dito ay may mga di umano offer sa kanila na malaking salapi, no? May mga offer sa kanila mga kababayan. Ayon di umano sa mga kasamahan nila at nung sila ay mga ini-interview, bumibigay sila at malaki di umano ang ibinabayad dito. Okay? hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpang sinalaysay namin. Doon sa sa salaysay namin to, sa unang salaysay sa affidavit, yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit na Naguguluhan pa kami. Naguguluhan kayo, no? Kasi may nanggugulo sa inyo, mayroong mga tukso, mga kababayan, kaya naguguluhan kayo. Maliwanag po yan. May mga tukso, kaya naguguluhamihanan kayo, mga kababayan. Ayan. namin.
ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Oh. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. Tatlo sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng... Ayan mga kababayan maliwanag po ito mga kababayan. Na itong pinagsasabi nila na yung mga estilo na ito mga kababayan, alam na natin. Initabay, bago dito mga kababayan. Hindi na tayo bago sa larangan ng ganito. No? At gumagalaw na ang puno dito mga kababayan dahil ang kanila mga binabangga, mga malalaking isda mga kababayan. No? Ultimo nga mga senador tinatakot. Kayo pa kaya? Naintindihan namin. Naintindihan ko na yun ang sistema nyo ay maari talaga may nangyayari mga kababayan. Bakit nasabi natin na may nangyayari mga kababayan? No? Ay ito. Basahin natin mga kababayan ang isa sa mga kasamahan nila at nagsasalita dito mga kababayan. Anong sabi dito mga kababayan? Sinishare ang video mga kababayan. Anong sabi? Ang sabi dito ay, nako, napakatindi dito mga kababayan. No? O, hindi talaga ito ano dito mga kababayan dahil lalabas talaga mga kababayan. Anong sabi? Nakakalungkot. Bakit bumigay kayo? Ayan, nandyan mga kababayan, Hindi lang prinsipyo ninyo ang bininta ninyo. Pati mga mamamayan natin na naniniwala at sumusuporta sa Brief 18, nasilaw kayo sa pera na binigay nila, wala kayong paninindigan. Kasamahan nila to mga kababayan. Okay? Maliwanag tayo dito mga kababayan Alam na kaagad Na-share na kaagad ito sa sa Facebook, sa account ni ng isang kasamahan nila. Bakit nagsasabi itong kasamahan? Kasi isa rin itong na kinausap at kailangan lang masuhulan para lang bumaliktad. O paano ito? Paano nyo ito mapasinungalingan mga sir? Okay? Paano? Hindi ito makukuha nyo sa kasinungalingan. Okay? Maliwanag ito. So ano masasabi nyo dito mga kababayan? Sa pagbaliktad nila. At itong isang kasamahan, nag-post na ano lang kayo, na binibinta nyo na ang inyong prinsipyo. Pati ang mamamayan natin ay naniniwala. Pero paano yan? Mapapaniwala pa. So, alam na natin yan mga kababayan kasi nagsasalita na yan. Okay? Maliwanag tayo. So, dito mga kababayan, dumako na naman tayo dito sa nangyari sa sa Davao City mga kababayan, kung saan lumanding si Ngagbah mga kababayan. Lumanding doon sa
school ng Davao City, mga kababayan, at ito ngayon ay kinutsa, mga kababayan, na mga estudyante, mga kababayan, singag ba? Grabe ito, mga kababayan. So alam na mga kababayan, no? Na mga bata kung ano talaga ang pamamalakad ni Bongbong Marcos, kasi ito, talagang hindi ito biro, mga kababayan. Sinigawan talaga ng sinigawan. Nako naman mga ano. Kaya ngayon, nag-apology ngayon, mga kababayan, ang Davao City DepEd, mga kababayan. Pakinggan natin, mga kababayan. Humingi ng paumanhin ang Schools Division ng Davao City kasunod ng viral online na insidente kung saan maririnig po ang pangmutya at pagmumura ng ilang mag-aaral kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Usap-usapan ang isang tagpo nang dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City noong July 28. Sa kumalat kasing video ng pagsakay niya sa presidential helicopter malapit sa isang gusali ng Kalina National High School, narinig na kinutya ang Pangulo at minura pa ng ilang mag-aaral. Humingi ng paumanhin ang Schools Division of Davao City para sa hindi nila nararapat na ikinilos ng mga estudyanteng natukoy na. Hindi nila kinukonsinte ang kanilang inasal na hindi umano sumasalamin sa itinataguyod na pagpapahalaga ng mga paaralan sa respeto, disiplina at responsibilidad. Kaya pinulong ang mga bata at kanilang mga magulang o guardians. Ito lang Nalayuning masasabi ko, mga matiyak kababayan. ang due process at pagpapatupad ng akmang interventions. Pagdating naman kasi dyan sa respeto, mga kababayan, nandyan na tayo ang respeto. Ang problema lang, sila ba ay nagpaparespeto? Sila ba ay nirespeto ba nila ang sarili nila? Hindi na. Hindi na nirespeto, kaya wala nang respeto, mga kababayan. Tama ba? No? Walang karespeto, mga kababayan, kaya hindi na binigyan ng respeto. Kita mo, pagka nagbigay ka ng respeto sa tao, mga kababayan, irerespeto ka talaga. No? So, yan, maliwanag tayo, mga kababayan, na talagang gising ang taong bayan, pati yung mga estudyante, talagang hindi na pinalampas pagdating ni Ngagba diyan sa high school, mga kababayan. Okay? Thank you so much sa inyong lahat, mga kababayan, sa mga Team Ripley, silent viewers. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo saan man kayo lupalop ng mundo. Ang inyong likod, Kuya Marley PH. I love you all, guys. Peace ba, mga minamahal nating kababayan. Babus.